Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isusulong ang mga proyektong mangangalaga ng ating kalikasan bilang isa sa mga prioridad sa pagtatatatag ng bagong Pilipinas. We remain committed to global decarbonization goals and the reduction of our carbon footprint. Our overall target is to be carbon neutral by 2040, but we have a milestone, what we call 30 by 30, 30% reduction by 2030. Considering that this is a free port zone, dito mo matatagpuan yung concentration ng mga manufacturing, mga pabrika, mga service industry. Yung program ng ating Pangulo is not impossible. It is doable. And we are very determined to show that to the entire nation. Ang pagkakaisa ng bawat Pilipino upang makamit ang carbon neutrality by 2040 ay lalong naging posible kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, positive rating ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Pro-Poor Housing, inspirasyon ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, pananatilihin ito ang positibong momentum sa pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program sa buong bansa dahil sa positive rating ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapatupad ng pabahay program para sa mahihirap. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Nangako ang Department of Human Settlements and Urban Development na pananatilihin ang positibong momentum sa pambansang pabahay para sa Pilipino program sa buong bansa. Pahayag ito ni DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar dahil sa positive rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng pabahay program para sa mahirap. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, 57% ng mga Pilipino ang satisfied sa kasalukuyang administrasyon habang 23% lamang ang hindi. Sinabi ni Acuzar, nangunguna ang DHSUD sa nationwide implementation ng flagship 4PH.
Katunayan anya, ilang partner local government units ang nagsimula ng maghatid ng mga housing units sa mga benepisyaryo mula noong Disyembre. Hindi bababa sa 56 na proyekto sa ilalim ng 4PH ang nasa iba't ibang yugto na ng development at construction, at ilang condominium type buildings ay natapos na sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. nagdeklara na ng food security emergency sa bigas. Ang deklarasyon ay nakabatay sa mga rekomendasyon mula sa National Price Coordinating Council o NPCC. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Idineklara na ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang food security emergency sa bigas. Inibatay sa mga rekomendasyon mula sa National Price Coordinating Council. Ang food security emergency ay naudyukan ng extraordinary na pagtaas ng presyo sa lokal na bigas na nagpatuloy sa kabila ng mas mababang gastos sa world market at pagbawas sa mga taripa. Anya na natiling mataas ang halaga ng regular at wheel milled rice ng 19 at 20% kumpara sa nakaraang taon. Sa ngayon, mayroong buffer stock ang NFA na humigit kumulang 300,000 metric tons ng bigas. Kalahati nito ay maaari nang ilabas sa susunod na 6 na buwan upang matiyak ang sapat na supply para sa mga emergency at pagtugon sa kalamidad. Mananatili ang bisa ng food security emergency hanggang sa bumuti ang sitwasyon. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Senate President Cheese Escudero pabor sa balak ng Department of Agriculture na magdeklara ng National Food Security Emergency. Ayon kay Escudero, pabor siya sa balak ng DA dahil kailangan gawin ang lahat para mapababa ang presyo ng bigas dahil ito anya ang malaking dahilan ng pagtaas ng inflation rate sa bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Suportado ni Senate President Cheese Escudero ang plano ng Department of Agriculture o DA na magdeklara ng National Food Security Emergency. Layo ng deklarasyon na matugunan ang pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa. Oras na magawa ang deklarasyon ay maibibenta ang buffer stocks ng NFA sa mga government agencies at local government units sa 36 pesos per kilo at sa mga consumer naman sa 38 pesos per kilo. Gayunpaman, nababahala ang Federation of Free Farmers na posibleng makaapekto sa kita ng local growers ang deklarasyon. Pero ayon kay SP Escudero, pabor siya sa balak ng DA dahil kailangan gawin ang lahat para mapababa ang presyo ng bigas. Ito lalo na anyat ang mataas na presyo ng bigas ang malaking dahilan ng pagtaas ng inflation rate sa bansa. Tiwala ang Senate leader na makagagawa ng nararapat na adjustment ang DA sakali mang magkatotoo ang pangamba ng FFF. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Agriculture na mahagi ng donasyon na bigas sa mga pamilya na sinalanta ng Bagyong Christine. Ang pamamahagi ng may kabuoang 4,000 na metriko tonelada ng bigas o katumbas ng 100,000 sako ay pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa Laurel, Batangas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang pamamahagi ng bigas sa mga pamilya sa Laurel, Batangas na sinalanta noon ni Bagyong Christine. May kabuo ang 4,000 metriko tonelada ng bigas o katumbas ng 100,000 sako ang ipinamahagi ng DA. Donasyon ito na nagmula sa South Korea sa ilalim ng Tier 3 program ng ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve. Ang Pilipinas ay kinakatawan ng National Food Authority sa ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve Program. Sinabi ng kalihim, ang bayan ng Laurel ay isa sa grabing tinamaan ni Bagyong Christine at marami pang pamilya
ang nangangailangan ng tulong at permanenteng tirahan. Kasama sa ceremonial turnover ng donasyong bigas ang ambasador ng South Korea na si Lee Sang-hwa na kumakatawan sa Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, House Secretary General tiniyak na aaksyonan na ang mga nakahaing impeachment complaint ngayong linggo. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, aaksyonan na ngayong linggo ang 3 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Tiniyak ni House Secretary General Reginald Velasco na aaksyonan na niya ngayong linggo ang 3 impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara Duterte. Sa gitna ito ng panawagan ng mga grupo naghain ng reklamo na i-transmit na ang reklamo para matalakay na. Git ni Velasco, binigyan na niya ng sapat na panahon ng mga nais maghain ng ika-4 na impeachment complaint. Hiniling kasi umano ng mga maghahain ng ika-4 na reklamo na hintayin sila bago i-transmit sa tanggapan ng House Speaker ang mga reklamo. Target kasi anya ng 4th impeachment complaint ang fast-track process o pagkuha ng 1/3 ng pirma upang maidiretso na sa Senado. Pinabulaanan din ni Velasco na dinidribble lang niya ang pag-usad ng naturang mga reklamo. Still with me, but we have to act on it this week. Itong week na to in deadline. Buhay pa ba yung 4th impeachment complaint na sinasabi? As of now, wala pa eh. So, I think we have given them enough time. So, we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Mula kamera para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Enrolled bill ng 2025 National Budget maaring suriin sa archives ng Kamara. Sinabi ni House Appropriations Committee Acting Chair Stella Kimbo na maaring makita at masuri ang kopya ng enrolled bill sa Legislative Archives ng Kamara. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Bukas sa publiko na suriin ang enrolled bill ng 2025 General Appropriations Act. Ayon kay House Appropriations Committee Acting Chair Stella Kimbo, nasa Legislative Archives ng Kamara ang kopya ng enrolled bill na maaaring makita at masuri. Tugon ito ng mga babatas sa tanong ng kasamahan na si Davao City Representative Isidro Ungab kung nasan ang kopya ng enrolled bill upang maikumpara ang mga numero sa Bicameral Conference Committee report na kinukwestiyon dahil sa ilang blanko na halaga. Ani Kimbo, kung ibabangga ang enrolled bill sa Bicam report ay masisiguruan niya na walang blanko. Muling iginit ni Kimbo na lahat ng halaga na napagkasundaan ng BICAM ay saning halaga na nasa enrolled bill na itinama ng technical staff alinsunod sa pagpapahintulot ng 2 omnibus provision. Bagamat iginagalang ang kalayaan ng bawat Pilipino na magtanong at questionin ang budget, nanindigan si Kimbo na legal ang 2025 General Appropriations Act. Publicly available po, anyone can visit the archives para kayo na po ang mag-confirm na nandun po ang enrolled bill. Kung bubuksan po ninyo ang enrolled bill at ibabangga po ninyo ang BICAM report, makikita po ninyo na wala pong blanco sa enrolled bill. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 200 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa na kumikita ng arawan pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Sa ilalim ng panukala, daragdagan ng 200 piso ang sweldo ng lahat ng minimum wage earners sa pribadong sektor anuman ang kanilang employment status. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Sa pamamagitan ng Viva Voce voting ay agad lumusot sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang House Bill 11376 o Wage Hike for Minimum Wage Earners Act. Sa ilalim na panukala, daragdagan ng 200 pesos ang sweldo sa lahat ng minimum wage earners sa pribadong sektor, anuman ang kanilang employment status, agricultural o non-agricultural sector man. Bilang tulong sa mga maliliit na negosyo, maaari sila kumuha ng insentibo na ibibigay ng DOLE batay sa gagawing implementing rules and regulations.
Exempted naman sa pagpapatupad ng umendo sa sahod ang mga barangay microbusiness enterprises. Ang sino mang lalabag ay pagmumultahin ng 100,000 hanggang 500,000 pesos at o maaring makulong ng 2 hanggang 4 na taon. Isang kaparehong panukala na sa Senado ang naaprubahan noong nakaraang taon na nagsusulong naman ng dagdag na 100 pesos. Ito ang unang legislated wage hike na isinulong matapos ang 36 na taon. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Disaster Response Primer inilunsad ng Philippine National Police o PNP upang maging gabay ng mga pulis sa pagtugon sa mga kalamidad. Layo ng primer na palakasin ang kakayahan ng mga pulis sa pagresponde sa mga kalamidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Lear. Formal na inilunsad ng Philippine National Police o PNP ang kanilang Disaster Response Primer sa isinagawang ceremonial event sa Star Lounge Camp Craming. Layo nitong palakasin ang kakayahan ng mga pulis na rumesponde sa mga kalamidad. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, malaking tulong ang primer na ito upang mas maging epektibo ang serbisyo ng kapulisan sa oras ng sakuna. Binigyang diin din ito ang kahalagahan ng kahandaan, dedikasyon at malasakit ng bawat pulis sa pagtulong sa mga komunidad. Tiniyak naman ni Marbil na ang PNP ay laging handang tumugon, tumulong at manguna sa oras ng sakuna at kaagapay ng publiko sa humanitarian assistance at disaster response. Mula sa Camp Crame para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Mga barko ng China matagumpay na naitaboy ng Philippine Coast Guard sa karagatan ng Pangasinan. Ayon kay PCG Task Force on West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, naitaboy ng hanggang 70 nautical miles ang CCG 3301 at CCG 3304 mula sa halos 40 nautical miles mula sa baybayin ng Bolinao. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Matagumpay na naitaboy ng Philippine Coast Guard ang 2 barko ng Chinese Coast Guard sa karagatang sakop ng Bolinao, Pangasinan. Ito ay matapos ang masigasig na radio challenge at pagbabantay ng PCG sa nasabing karagatan na sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ayon kay PCG Task Force on West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, naitaboy nila ng hanggang 70 nautical miles ang CCG 3301 at CCG 3304 mula sa halos 40 nautical miles nito mula sa baybayin ng bayan ng Bolinao. Tiniyak din niya na patuloy na magbabantay ang tropa ng Philippine Coast Guard upang masiguro na magkakaroon ng seguridad ang mga mangingisdang Pinoy at hindi masasakop ang teritoryo ng bansa. Mula sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga eksperto sa seguridad tinukoy ang pagiging banta ng China sa buong mundo. Sa ika-27 Parliamentary Intelligence Security Forum na ginanap sa bansa, nagbabala ang mga eksperto sa tumitinding military aggression, economic coercion at pakikialam ng China sa politika ng mga bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Tinukay ng mga security experts ang pagigibanta ng China sa gitna ng lumalaki nitong global influence at expansionism. Sa ika-27 Parliamentary Intelligence Security Forum na ginaganap sa bansa, nagbabala ang mga eksperto at ilang US lawmakers sa tumitinding military aggression, economic coercion at pangingialam ng China sa politika ng mga bansa. Ayon kay dating US Congressman Robert Pittenger, founder ng PISF, isang enabler ng authoritarian regime ng China, tinukoy din niya ang koneksyon ng militar at ekonomiya ng China sa Iran, North Korea at Russia bukod pa sa kanilang cyber warfare, economic extortion, illegal na financial networks para kontrolin ang politikal na aspeto ng mga vulnerableng bansa. Sabi naman ni US Senator Bill Cassidy na isa sa dahilan kung bakit marami ang hindi kasundo ang China ay ang kawalan nila ng respeto sa international rules. Tinatarget anya ng China ang mga maliliit na bansa sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga infrastructure investment at development project na kalaunan ay gagamitin para sa geopolitical control. Kinundin na naman ni dating Deputy National Security Advisor Matt Pottinger ang paggamit ng China sa disinformation lalo na sa ginawaan anya nilang cover-up sa COVID-19.
Kiniligsa rin ng opisyal ang intellectual property theft, predatory trade policies at environmental destruction na ginagawa ng China. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umabot na sa 576 ang nakumpiskang baril sa bansa simula na ipatupad ng Commission on Elections o ang Commission on Elections gun ban. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni Philippine National Police o PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Regional Director Brigadier General Jean Fajardo na batay sa datos ng National Election Monitoring Center, karamihan sa mga baril ay nakuha sa mga police operation habang 65 ang nakumpiska sa mga COMELEC checkpoint. Nangunguna ang Metro Manila na may 161 na nasamsam na baril, sinundan ng Region 3 na may 107 at Region 7 na may 72. Kaugnay nito umabot sa 572 ang bilang ng mga naarestong individual. Karamihan sa mga ito ay sibilyan, isang AWOL na pulis, 4 na miyembro ng AFP o Armed Forces of the Philippines, isang appointed government official, 4 na dayuhan at 22 security guards. Dahil dito nagbabala ang PNP sa mga security agency na tiyakin ang kumpletong dokumentasyon ng kanilang mga tauhan, kabilang na ang mission orders at COMELEC authorization. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Social Security System o SSS, pinagsusumite na ng Annual Confirmation of Pensioners o ACOP ang pensioners na nakaschedule ngayong Pebrero. Partikular na tinatawagan ang mga pensioner at survivor ng namatay na miyembro ng SSS na ipinanganak sa buwan ng Pebrero. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Maaari na magsumite ng Annual Confirmation of Pensioners o ACOP compliance ang mga pensioners na naka-schedule ngayong buwan ng Pebrero. Sa abiso ng Social Security System, kailangan nilang i-file ang ACOP bago matapos ang buwan upang tuloy-tuloy ang pagtanggap ng pensyon. Partikular na tinatawagan ang mga pensioner at survivor ng namatay na miyembro na ipinanganak sa buwan ng Pebrero. Paalala din ng SSS sa mga retirement pensioners na death at survivor pensioner na kailangan din nila magsumite ng 2 magkaibang ACOP pensioners reply form. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Department of Trade and Industry sa Ilocos Norte, pinapurihan ang Mariano Marcos State University dahil sa Technology Business Innovation Program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Durilag. Kinomendaran ni Department of Trade and Industry Provincial Director Amelia Galvez ni Mariano Marcos State University itigagar na ang mga itandudo karili innovation ken entrepreneurship babenti technology business innovation program. Tinay siyangkat ng informative session and recognition for MMSU TBI incubatis inbinsa-minsa ni PD AMI dagiti key areas iti kolaborasyon tapno mapabileg pa dagiti incubatis. Umuna ket strengthening MSME competitiveness and marketability. May kadwa ket championing sustainability
sustainability ken may katlo ket leveraging digital transformation. Inpasingked ni Galvez, kadagiti nagipagpartisipar iti programa at DTI Ilocos Norte ket agnanayon na nakasagana ang mga sistir ken mangpapigsa ti tunggal entrepreneur. Ginutigot na ti tunggal may sa tumulong amang buangay ti culture of innovation, resilience ken panagprogreso tapno may tag-ay ti economic status iti panagbiag sa anlaing iti Ilocos region ngem iti intero apagilyan. Binigbig ni Galvez dagiti incubatis ken participating teams iti nagunod ken panagbirukda iti solusyon tapno masulbar dagiti local industry gaps. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ronnie. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, bagong septage treatment facility sa San Juan, La Union, pinasinayaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nagtinulong ti Provincial Government of La Union ken ti lokal gobyerno ti San Juan tapno tamingen nagiti pakaseknan iti narugit adanom iti gangoronan a destinasyon nagiti turista ditoy probinsya. Formal na ilokat ti septage treatment plant itay kalabas sa jay Sinapangan, San Juan, La Union. Panggap ti pasilidad a pasayaten ti panakamanihar ti narugit adanom kas panangtungpal iti Republic Act 9275 apagamok kas Philippine Clean Water Act of 2004. Indauluan the Governor Rafi Ortega David ken San Juan Mayor Arturo Valdris ti seremonya ti inaugurasyon. Ti STP ket mangdalos kadagiti narugit adanom manipod kadagiti kabalbalayan ken negosyo amang ipasigurado iti natalged a panakaiparokpok na kadagiti bagiti danom wenno pa nakausarmanen para iti irigasyon. Sigon kini Governor Rafi napateg daytoy a proyekto ta makatulong daytoy amang resort kadagiti parikot ti narugit adanom ti ili nang runay iti umadado a turista nga inaldaw sa marsarongkar iti nasao a lugar. Impiksamet ni Mayor Valdris ti panagyaman na iti gobyerno provincial gapo iti suportana ket kinunana ati proyekto ket pamaneknek iti panagkomit ti La Union iti panakasalaknib ti aglawlaw ken ti salunat ti publiko. Manipod RP Ago Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo. At kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Borongan, DSWD Eastern Visayas House for Girls o HFG residents nakapagtapos ng ilang training mula sa TESDA. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Malang puson nga nakapagtapos in skills training ang pirang mga residente ng staff han Home for Girls, ang Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas. Ipinagan tambulig han Technical Education and Skills Development Authority or TESDA Regional Office 8, Leyte Provincial Office, nagdumarahin training para ha basic table skirting, manicure, pedicure, and housekeeping nga nakafocus sa paglilinis sa mga pampublikong lugar, pasilidad ngan ekipahe. Kaparatihin nga paghagid inan panuyan Department of Social Welfare and Development nga magkamay-ada holistic development. Ngan mataganhin na practical nga hibabruhan ang mga residente han Home for Girls nga pupwede nila maggamit hapag pakabuhi. Ang Home for Girls in usaha mga centers and residential care facilities or CRCFs ito na DSWD Eastern Visayas nga nakupkup ang mga kabataan nga kababayinan nga na-rescue gikan ang mga karahasan ngan pan-aabuso. Tikang dediha syudad han Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Women's Association sa St. Bernard sa Southern Leyte nakatanggap ng 500,000 piso na livelihood assistance mula sa DOLE. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Dugang livelihood assistance ang nadawat sa lokal nga pagamhanan sa St. Bernard Southern Leyte gikan sa Department of Labor and Employment kun DOLE Regional Field Office 8.
Kini atol sa gipigan nga nationwide job fair sa ahensya sa Robinsons North Tacloban nitong Biyernes, Enero 31. Dilakip sa aktibidad nga gihimo ang awarding of livelihood grants. Nasayran sa Radyo Pilipinas gikan sa lokal nga pagamhanan nga miabot og 500,000 pesos ang gigahin sa dole sa lungsod alang sa Juanas Association sa Barangay Lipanto. Ubos gihapon kini sa Integrated Livelihood Program kon DILP nga may isa sa mga flagship program sa ahensya nga naghatag og grant assistance alang sa capacity building sa livelihood ug entrepreneurial ventures para sa mga huyang ug marginalized nga mga trabahante. Pinaagi ini matabangan mga kabus nga makasugod sa ilang panginabuhian ug aduna usab matampo alang sa paglambo sa lungsod. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa Cagayan de Oro, kauna-unahang Chinese culinary exhibit, ibinida sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa Cagayan de Oro City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Isip kabahin sa selebrasyon sa Chinese New Year sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, ang Cagayan de Oro City Hall Chinese New Year Working Committee pinaagi sa Oro Trade and Investment Promotion Center ang nagpahigayon sa pinakauna nga culinary showcase nga ginganlag Walk of Fortune dito sa may Limkit kay West Event Center niadtong adlaw Domingo, Pebrero 2. Diin ilahaga gipasundayag ang mga traditional Chinese cuisine nga diin kini aron maila nga sa katawhan sa Cagayan de Oro ang mga pagkaon nga gikan sa China. Ilahag gipalaila ang mga luto gikan sa China sama sa prawn vegetable cake, spicy squid, yang chow fried rice, sweet and sour pork, o ang imported abalone, diin kini giganahan pagtilaw ang atong mga bisita. Ang maong mga exquisite dishes agi parparar kini sa Limkit kay Lux Hotel Chef nga si Ruben Remedios o si Donald Constancio Jr. Uban usab ang David sa Tea House Chef nga si Shen Ching Chang sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gikan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Department of Health, Region 9, pinangunahan ng turnover ceremony ng bagong Super Health Center sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Gipanguluhan ni Department of Health Region 9 Director Joshua Brillantes ang inauguration of turnover ceremony para sa Super Health Center sa lungsod sa Payao, Zamboanga, Sibugay. Kini nga Super Health Center magsilbing importante nga pasilidad nga adunay health services, maternal ug child care, immunization, laboratory services ug uban pa. Ang turnover ceremony gitambungan usab ni DOH Provincial Officer Dr. Herbert Saavedra kauban ang alkalde sa lungsod sa Payao nga si Mayor Joshua Mendoza. Ang aktibidad nagpamatuod sa kolaborasyon tali sa DOH ug local government units aron mahimong advance ang universal healthcare ug aron masiguro ang dekalidad nga serbisyo maskin sa mga remote areas ug alang sa katawhan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Marawi. Higit 3,000 manggagawa sa Lanao del Sur tumanggap ng sahod sa ilalim ng Tupad program ng pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johania Yusuf.
Miyaka ko sa sukay so 3,648 workers so di na gumagalbak ka. Gulalan ko tupad o di natulong pang hanap buhay sa mga disadvantaged o displaced workers program a Department of Labor and Employment ang Region 10. So payout ay ining gulalan na Provincial Social Welfare and Development Office, ago Finance Department Alano del Sur babugudin na miyakabgay sa 5,500 gatos ko umanisa katawa gumagalbak. Kabasay Lano del Sur Vice Governor Muhammad Khalid Adyo, padaya ko pa na maragu suporta PLG ulanaw kung mga programa national government kukap pakatabangirang kung mga tituwa makakikinanglan. Giya si Johanny Ayuso, Puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joania. Yan ang ulat mula sa Marawi at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports, at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakapagtala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng $2.10 billion na foreign investment o hot money para sa taong 2024. Base sa datos ng BSP, kabaliktaran ito mula sa $248.84 million na net outflows noong taong 2023. Ayon sa Central Bank, ang 54.2% ng mga pamumuhunang ito ay napunta sa peso government securities. Ang 45.8% ay inilagak sa mga kumpanyang nakalista sa Philippine Stock Exchange gaya ng banking, holding firms, real estate, transport services, at food, beverage, and tobacco. Ang United Kingdom, Singapore, Estados Unidos, Luxembourg at Hong Kong ang nangunguna bilang pinakamalalaking investor countries na may pinagsama-samang 86.3% na kabuuang investments. Samantala, umabot naman sa $15.83 million ang kabuuang outflows noong 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo at kalakalan, lumagda ng isang Memorandum of Understanding o MOU ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at ang Royal Canadian Mint o RCM upang palakasin ang kanilang kooperasyon sa pamamahala ng pera at pagdalisay ng ginto. Pinirmahan ni BSP Governor Eli M. Remolona Jr. at RCM President at CEO Marila May ang kasunduan sa pamagitan ng isang online na seremonya. Ang 5 taong kasunduan ay naglalayong palakasin ang ugnayan ng BSP at RCM sa mga aspekto ng sustainable production ng pera, mas epektibong proseso ng paggawa ng salapi, pagproseso ng ginto at paggawa ng mga commemorative coin. Nakasaad din sa MOU ang mga pangunahing larangan ng kooperasyon kabilang ang pagpapalitan ng teknolohiya, pagsasanay at palitan ng mga tauhan, gayon din ang pagbabahagi ng pinakamahusay ng mga pamamaraan, kaalaman at technical na suporta para sa pagpapalakas ng kakayahan ng parehong institusyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nanawagan si Senior Deputy Minority Leader Paul Daza na repasuhin ang pinasok na investment ng Maharlika Investment Fund sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ani Daza, posibleng magkaroon kasi ito ng conflict of interest sa hinaharap.
Giit niya paano papatawan ng parusa ang NGCP sakaling kakitaan nito ng paglabag gayong bahagi na rin ng board ang pamahalaan. Punto pa ng Samar Solon, baka magkaroon din ng regulatory capture kung saan ang Energy Regulatory Commission ay maaaring katigan ang financial interest ng NGCP na pribadong kumpanya kaysa sa pagkakaroon ng mas abot kayang singil sa kuryente. Enero ng lagdaan ang kasunduan sa pagbili ng pamahalaan ng 20% shares ng Synergy Grid and Development Philippines Incorporated. Inaasahang aabot naman sa 1.28 billion pesos ang kikitain ng pamahalaan sa unang 3 taon nito ng pamumuhunan sa NGCP. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente, muli magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo. Samantala, dumako naman tayo sa ating Balitang Pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Pinangunahan ng 3 dating pinangaralan para sa pagpili ng mga player na idadagdag sa PBA 50 Greatest Players bilang paghahanda sa ikagintong anibersaryo ng liga itong darating na Abril 9. Inanunsyo ni PBA Commissioner Willie Marshall na ang mga dating most valuable players na sina Alan Caidic, Ramon Fernandez at Atoy Co ay magiging bahagi ng komite na tutukoy sa 10 players na isasama sa prestiyosong listahan. Kabilang din sa komite sina champion coach Dante Silverio, dating commissioner Sonny Barrios, ang mga dating sports editor na sina Ding Marcelo, Al Mendoza, sports editor Nelson Beltran na presidente din ng Philippine Sports Writers Association o PSA, at mga veteranong broadcaster na sina Kinito Henson at Andy Howe. Magpupulong-pulong ang 10-man panel sa Pebrero 6 kung saan ang miyembro ay susuriin ng mga players kada batch simula pa noong 1975. Dagdag naman ni Marshall na imumungkahin niya kaagad na idagdag si San Miguel big man Junmar Fajardo pagkaraang maging kauna-unahang player ng liga na makakuha ng 8 MVP awards. Noong 2014, pinangalanan ng liga ang 15 karagdagang players para sa 40 greatest players kung saan pinangunahan ni James Yap at Mark Kagiwa ang listahan. Kabilang din sa listahan sina Danny Ildefonso, Willie Miller, JJ Helterbrand, Asi Taulava, Eric Menk, Kelly Williams, Arwin Santos at Jimmy Alapag. Sinama din sina Mark Pingris, Jason Castro, Chito Loizaga, Kirby Raimundo at Marlo Aquino pagkatapos magkaroon ng Special Selection Committee na pinangunahan naman nina Robert Jaworski at Freddie Webb. Bago sila pinangaralan na kasama sa 25 greatest players noong taong 2000, sina Jaworski, Caidic, Fernandez, Co, Jerry Cordillera, Alvin Patrimonio, Johnny Abarrientos, Bogs Adornado, Renato Agustin, Francis Arnaiz, Ricardo Brown, Hector Calma, Philip Cesar, Kenneth Doremdes, Bernie Fabiosa, Danny Florencio, Alberto Gidaben, Freddy Hubalde, Jojo Lastimosa, Lim Eng Beng, Samboy Lim, Ronnie Magsanok, Vergel Meneses, Manny Paner at Benji Paras.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Linampaso ni Filipina tennis star Alex Ayala si Sara Saito ng Japan 6-1 at 6-0 para pumasok ng second round ng LNT Mumbai Open Tennis Championships na ginanap sa India. Hindi katulad ng kanyang nagdaang laro na sagad-sagaran ang laban, halos hindi man pinagpawisan ang 19 anyos kung saan dinomina niya ang mas nakababatang kalaban sa larong inabot ng 1 oras. Susunod na mga kalaban ni Ayala ang magwawagi sa pagitan ni 6-seeded Nao Hibino ng Japan at kapwa Hapon na si Mai Hontama. Nito lamang linggo ay nasa ika-137 ranking sa Women's Tennis Association o WTA singles si Ayala, dumulas ng 3 ranggo mula sa ika-134 nitong nakaraang linggo. Umaasa si Ayala na mapapanatili niya ang kanyang magandang laro at makakuha ng kanyang kauna-unahang WTA title. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kakalembang ang mga kampana sa dalawang magkakaibang araw kung saan naghahanda na ang sports couple na sina Michelle Gumabaw at Aldo Panlilio para sa 2 araw na kasalan na inaasahang gaganapin sa Pebrero at sa Marso ngayong taon. Nitong nakaraang taon lamang na-engage ang dalawa. Sa isang panayam sa Miss Universe Philippines Coronation Night sa Quezon City, ipinahiwatig ni Gumabaw ang kanyang excitement sa mga seremonya habang malaking hamon naman ito sa pagpaplano ng kasal sa kalagitnaan ng volleyball season. Habang ang detalye ng kasal ay nananatiling pribado, kinumpirma ng Creamline Coal Smasher star na 2 ang tema ng 2 seremonya. Kahit nalalapit na ang kanyang kasal, committed pa din si Gumabaw sa kanyang karera sa volleyball at sinabing pagpapatuloy niya pa din ang kanyang paglalaro kahit pagkatapos ng kanyang kasal. Bukod sa pagiging atleta, kilala din si Gumabaw sa mga patimpalak sa pagandahan. Naging Miss Universe Philippines Quezon City si Gumabaw at nagtapos sa top 5. Sa ngayon, nakatutok si Gumabaw sa pangunguna sa Creamline na kasalukuyang wala pang talo sa Premier Volleyball League o PVL na may imakuladang 7-0 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Trending online ang di umano'y pang-iiwas ni Miss Universe 2018 Catriona Gray sa singer na si Moira De La Torre. Ang tanong kasi ng mga netizen, bakit at totoo ba na sinadya ni Catriona Gray ang pag-iwas kay Moira De La Torre? At syempre kung pagbabasihan ang Instagram upload ng isang netizen na may pangalang The Chicanes, mapapanood na tinawag ng host ng
event ang Miss Universe 2018 kung saan ay bigla naman siyang lumabas sa pintuan at naglakad paakyat ng stage, syempre. At giting-giti si Catriona na bumeso sa dalawang guests na unang nakasalubong niya. At katabi ng mga ito si Moira at syempre agaw pansin yung naging kilos ng beauty queen na tila bebeso sana si Catriona, ngunit ito yung tinutukoy dyan ay si Moira ay biglang umilag at nilagpasan nga niya ang singer. Sa comment section ng naturang post, marami ang nagtatanong kung bakit umilag o umiwas si Catriona bigla kay Moira. At wika naman ang isa pang nag-comment, quote and unquote, ang alam ko si Moira malapit na kaibigan ni Sam Milby. Si Sam Milby ex-fiancé ni Kat. At syempre maalala na malapit na magkaibigan itong sina Sam at Moira na halos kapatid ang turingan nila. Pero kamakailan lang ay naging issue ang pag-unfollow kay Moira ng ilang kapwa singers at kabilang na riyan ang aktor. Ito ay mahigit isang buwan mula ng ibalita ng showbiz insider na si OG Diaz na may nakarating sa kanya na tuluyan ng binitawan ng Cornerstone Entertainment bilang talent ang dalaga dahil sa attitude problem nito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa iba pa nating chika for today, diretsahang tinanong ang Nation's Girl Group na BINI kung totoo bang may conscious effort na makipag-compete sila sa tinaguriang P-Pop Kings. At sabi ng membro ng BINI na si Stacy, quote and unquote, the answer is no po. Hindi po talaga namin sila nakikita as our kalaban. Kasi yung friendship po namin on and off cam, sobrang genuine po. And talagang sineselebrate po namin yung pag-angat ng OPM together. Payag pa ng dalaga. At naniniwala ang grupo na totoong may competition sa entertainment industry pero tinitignan nila ito in a healthy way. Ika nga, nagpahayag din sila ng suporta sa iba pang grupo sa showbiz. Sabi naman ng BINI member din na si Mika, quote and unquote, we support OPM and we hope that OPM rises all together and not just us. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, nag-propose na ang award-winning kapuso actor na si Mikoy Morales sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Isa Garcia. Ibinandera ni Mikoy sa kanyang Instagram page ang good news sa pamagitan ng isang video kung saan makikita si Isa na nasa loob ng sinehan. Makikita rin sa naturang post ang engagement ring ni Isa habang kumukuha ng popcorn. Ibinahagi rin ng aktor sa Instagram stories ang ilang initrato kung saan makikita siyang nakaluhod sa harap ng kanyang fiancé. Bumuhos naman syempre agad-agad ang mga congratulatory messages mula sa mga fans at kapwa celebrities ni Mikoy para sa engagement nila ni Isa. At ito nga si Mikoy ay napapanood sa GMA series na Lolong Bayani ng Mga Bayan na pinagbibidahan ni Ruru Madrid. At syempre naging bahagi rin si Mikoy ng Metro Manila Film Festival 2024 sa Best Picture Film na Green Bones na pinangunahan ni Dennis Trillo at syempre ni Ruru Madrid. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG! Wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita.
Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Junela, Susan Aizon, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga executive producer natin ngayong araw na ito, kay Jerome Toledo at kay Stephanie Vicente, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento. Para sa ating balitang negosyo, kay Steph Vicente, sa ating balitang pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.